Hello po. Magandang araw, magandang hapon po, at isang mapagpalang Friday na naman po para sa bawat isa. And I thank the Lord po na muli ako'y makasama nyo at makapagbahagi po ng salita ng Panginoon. Na-miss ko po kayo lahat. I know na may gagawin po ang Diyos sa oras na ito sa ating gawain. And I believe that Jesus Christ is now working in the midst of us. And excited po ako na ipagamit muli ang aking buhay para sa pagpapahayag ng kanyang salita sa ating gawain po sa The Lord's Harvest sa Saudi Arabia. And na-miss ko po kayong lahat. Bago po ako mag-umpisa, samahan niyo po ako sa ating panalangin. Dakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa, sa pangalan ni Kristo Ama at sa pangalan ni Jesus at sa banal na Espiritu na kasama namin sa oras na ito. Nagpapasalamat muli ako, O Diyos, na muli ako itinawag mo. Muli ako binigyan mo ng pagkakataon na ipahayag ang iyong mga salita. Panginoon, hindi ako maharap, kundi ikaw lang may taas. Ako ay nasa likod mo, ikaw ay sa harap, ikaw ang mangusap sa amin, ikaw ang bigyan ng fresh revelation na galing sa iyong puso. Hindi kami ang manguna, ngunit ikaw manguna sa aming gawain. Lord, let your power be upon us. Holy Spirit, guide us. Open our spiritual eyes, ears, mouth, Lord God, na patuloy kaming makinig sa iyong mga sasabihin at matuto kami, O Diyos, na hindi ito mawawalang bisa, kundi ito tatanim sa aming mga pinakamatabang lupa sa aming mga puso. Lord, ikaw maghari sa oras na ito, ikaw mangusap at ikaw manguna sa aming pag-aaral ng mga salita. Purihin ka sa hapong ito, dakila ka sa pangalan ni Jesus, ang lahat magsabi ng Amen. Sige po, ayan. Ready na po ba tayong makinig muli ng salita ng Panginoon? And I thank the Lord it's been 8 months na po na nandito ako sa Pilipinas since November 2022, and ngayon po ay end of June 2023 na naman. We are so blessed with the Lord sa kanyang faithfulness, sa kanyang mga pangako, sa kanyang pagsama sa atin po dito sa Pilipinas. And Jesus is great in every aspect po ng buhay namin. And He is faithful po sa buhay namin at sa aming pamilya. Kahit kami, O Diyos, ay magkakahiwalay, no, ng aking asawa nandyan sa Saudi. Ngunit He is the center of our relationship. Lagi ko sinasabi yun na I'm blessed na pag si Lord yung nasa gitna ng relasyon nyo, walang takot. Kasi may takot tayo kay Lord, diba? Yung pagsama sa amin for the past 8 months, napakabilis po. And right now, we are in the end of June 2023 na po. At sa aking pagbubulay po ng mga salita, no, I want to share this word po na ibinigay sa akin ng Panginoon. No? Sabay-sabay po natin buksan sa Lucas 6. Sa verse 6 po muna, sabi doon, at nangyaring ng isang Sabat na siya'y pumasok sa sinagoga at nagturoan doon may isang lalaki at tuyo ang kanyang mga kamay. Jump po tayo sa verse 10, sabi doon, at minamasdan niyang silang lahat sa palibot-libot at sinabi sa kanya, iunat mo ang iyong kamay, at ginawa niyang gayon at gumaling ang kanyang kamay. Dito po makikita natin na may pinuntahan ng Panginoon at mayroon taong may sakit at pinatunayan ng Diyos na siya po ang tagapagpagaling. Jump po tayo sa verse 19 to 28, no? 19. At pinagpipilitan ng buong karamihan na siya'y mahipo sapagkat lumalabas sa kanya ang makapangyarihang bisa at nagpapagaling sa lahat. 20.
at itiningin niya ang kanyang mga mata sa kanyang mga alagad at sinabi, mapapalad kayong mga dukha sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. 21. Mapapalad kayong nangagugutom ngayon sapagkat kayo bubusugin. Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon sapagkat kayo magsisitawa. 22. Mapapalad kayong kapuputan ng mga tao at kung kayo'y ihiwalay nila at kayo alimurahin at itakwil ng inyong mga pangalan na tila masama dahil sa anak ng tao. 23. Mga galak kayo sa araw na iyon at magsiluksok kayo sa kagalakan sapagkat narito ang ganti sa inyo'y malaki sa langit sapagkat sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga propeta. Purihin po ang salita ng Diyos. Ngayon po ay binasa natin ang mga himala ng Diyos at mga ginawa, mga paalala po ng Diyos para sa atin po sa oras na ito. Ang title ko po sa hapong ito ay Fix Your Eyes to Jesus. Yan po. Sa panahon ngayon na po, kapag meron tayong, for example po may kausap tayo, or for example nasa isang interview po tayo ng job interview, gusto natin yung ini-interview natin, di ba po? Mas nakikita po yung sincerity po ng ini-interview at nung kumakausap sa'yo, nag-interview sa'yo, kapag nakafocus po yung mata niya sa'yo or yung mata mo sa kanya. Di ba po? Fixing our eyes. No po? Ngayon po, pag-aaralan natin yung fixing our eyes to Jesus. Sabi ko nga kanina po, napakabilis po ng panahon, no? Mga pangyayari. Hindi natin mamalayan na nasa kagitnaan na tayo ng taong 2023. Nasaan na tayo ngayon? Natatanong po ba natin yun sa ating mga sarili? Nasaan na rin tayo sa ating buhay Kristiyano? Amen po. Sabi dito, dapat lagi nating ituon ang ating mga mata sa Panginoon. Bakit po kaya? Bakit po gustong sabihin sa atin ng Panginoon sa hapong ito na ituon natin yung ating mga mata sa ating Panginoon, no kapatid? Dahil sa totoo lang po, sa mundo ngayon na ating ginagalawan, marami tayong mga balita na nababalitaan, mga bad news, minsan lang good news, no po? Mga negative feedback, mga negative reaction pag may nangyayari sa buhay natin. Minsan marami tayong naririnig na hindi kaaya-aya sa ating pandinig, sa trabaho natin, sa ating mga ginagawa, or sa pamilya natin. May mga maririnig ka na laging, minsan ginawa mo na lahat, no? Sa trabaho mo, ginawa mo na lahat sa pamilya mo, ginawa mo na lahat para sa kapwa mo. Ngunit minsan may maririnig ka pa rin na negative po sa buhay natin. Dito sa mundo, mas maganda po, no, na ituon natin ang ating mga mata at puso, hindi lang mata, pati puso natin sa ating Diyos. Bakit kaya, kapatid, no? Kasi kapag itinuon po natin yung mata natin, yung puso natin, yung focus natin kay Lord, hindi tayo mapapahamak or hindi tayo makakaramdam ng lungkot at ng mga pagkadismaya sa mundo natin, no? Kasi kung itutuon natin yung mga bagay sa mundo na ito na negative, wala pong magagawa ang tao sa mga nararanasan natin sa buhay. Kung may problema ka tapos tumingin ka pa sa negative na sasabihin ng tao, mas mapupunta ka sa distraction or may in-advise sa sayo na ganito gawin mo, ganyan. Pero tao din siya, di ba? Lahat tayong tao, nagkakamali po tayo. Pero kung itutuon natin yung puso at isip natin sa Panginoon, magkakaroon tayo ng direction po sa ating buhay. Sabi nga dito sa verse 19 na po sa Lucas 6:19, at pinagpipilitan ng buong karamihan na siya'y mahipo sapagkat lumalabas sa kanya ang makapangyarihang bisa at nagpapagaling sa lahat. No po, lahat ng tao na nakakita sa kanyang kapangyarihan, gusto rin nila na ituon yung kanilang buhay po na mahawakan o mahipo ang ating Panginoong Jesus dahil naniniwala sila na ang Diyos ang nakakapagpagaling po ng lahat. Amen po. Sa atin dito sa ating buhay, dito sa ating mundo, mas maganda rin na ituon natin sa Lord Jesus yung
focus po natin para magkaroon tayo ng direksyon kung anong gagawin natin sa ating mga problema. Ano po? Meron akong mga 3 pong gustong i-share po, ibahagi sa inyo, no? Na sabi dito, how to focus on our eyes to Jesus. Paano ba natin magagawa, no, kapatid? Kasi minsan ang dami nga, sabi ko nga lagi dati, na maraming i-offer ang mundo na akala natin maganda sa ating mga mata. 'Di ba? Sabi nga, 'di ba, yung lust of the eyes, lust of the flesh, 'di ba, at pride of life. Maraming i-offer ang mundo dito sa ating ginagalawan. Ngunit kung itotoo natin yung focus natin sa ating Panginoong Hesus, lagi kang magkakaroon ng direksyon sa buhay mo. Lagi kang magkakaroon ng wisdom sa buhay mo, no? Sabi dito sa number 1, isipin natin lagi na ang Panginoon lang ang ating dakilang pag-asa. Number 1, Jesus is our only hope. Amen po. Sabihin mo sa iyong katabi o sa iyong sarili, Jesus is our only hope. Amen po. Bakit? Sabi dito sa binasa natin sa 19 na gusto nilang mahipo ang Panginoong Hesus, no? Gusto na nilang gumaling, gusto nilang magkaroon ng pag-asa sa kanilang buhay. At sabi dito sa 20, at itingin niya ang kanyang mga mata sa kanyang mga alagad at sinabi, mapapaad kayo mga dukha sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Pati ang Diyos, itinuon ang kanyang mga mata, no? Sabi dito, itiningin niya ang kanyang mga mata sa kanyang mga alagad. Pag gusto niya kausapin yung mga alagad po niya, tinitingnan din niya sa kanyang mata para makita niya yung sincerity po, no? Katulad ng Panginoon, kung paano niya itinoon ang kanyang mata sa atin. No? Paano niya itinoon yung focus niya sa atin para maligtas tayo, para tayo hindi mapahamak sa impyerno. I-focus din natin yung ating mata sa ating Panginoong Hesus. This week po, no, this past few weeks, marami akong kaibigan na nag-message sa akin, no. Nasa sitwasyon po sila ng anxiety and depression, magkasabay pa. Yung isa, sabi niya sa akin, sister, baka may kilala ka na bibili ng bahay ko kasi meron po siyang problema na hindi niya na kayang bayaran yung kanyang bahay. So, hiwalay po siya sa kanyang asawa, no po? At may 3 siyang anak na pinapaaral. Sabi niya, sister, wala na talaga siyang maasahan, no? Sabi niya, ando na siya sa anxiety and depression, no? Talagang sinabi niya sa akin, no? So, nakikita ko sa mga taong ito, meron pa pong isang kaibigan ko na nasa Dubai. Sa totoo lang po, ito pong kaibigan kong ito, kumpare ko na ngayon, cum laude siya, graduate siya cum laude. Mataas na po yung posisyon niya sa restaurant, sa Jollibee, sa Chowking din sa Dubai. Pero ngayon po, meron siyang pinagdadaan ng depression na ilang buwan na daw siyang walang sahod, 1 taon na ata mahigit, no? Ngunit, nagstay pa rin siya talaga sa Dubai kasi mahirap po talaga magkaroon ng work visa. Nakikita ko dito sa mga kaibigan kong ito na lumapit sila sa akin kasi siguro nakikita nila yung hindi mo sila i-judge, no? Sabi nga sa Lucas 6, 39, no? 37. At huwag kayong magsihatol at hindi kayo hatulan. At huwag kayong mga parusa at hindi kayo paparusahan. Sa Lucas 6:37 po yun. Nabasa ko dito na pag may nag-share sa'yo, huwag mo silang i-judge, kundi ano ba yung may gagawa mo sa kanila, no? Para matulungan mo rin sila na i-fix nila yung eyes nila kay Jesus. Dun sa share po nila sa akin, sabi ko sa kanila, huwag kayong mawala ng pag-asa. Ang Diyos lang yung dakilang pag-asa. Ituon mo yung mga mata mo sa Panginoon na siya yung makakapag-rescue sa'yo dyan sa sitwasyon mo na yan. Kasi sa totoo lang, sinabi po talaga nila in their lips na, sister, no? Kaibigan, ako ay nakakaranas ng anxiety and depression at napakahirap po sa isang kapatid natin o isang kaibigan natin na nakakaranas sila ng depression. Yung isa po Katoliko, yung isa naman na na-invite ko na rin po sa church namin, pero nawawala siya kumbaga hindi siya talaga yung every Sunday na umaattend, no? Kaya itong mga kapatid natin to, tulungan natin sila na i-fix din nila yung kanilang mga mata sa ating Panginoon kasi po, nawawalan na po sila ng pag-asa ng direksyon. Kaya bilang Kristiyano po, no, sabi ko nga kanina, nasaan na ba tayo bilang Kristiyano? Kung tayo rin po nawawala sa ating direksyon, nawawala tayo sa ating
buhay, Kristiyano na nawawala yung focus natin sa ating Panginoon. Kapatid, i-focus mo yung sarili mo sa Panginoon. I-focus mo yung buhay mo sa Panginoon kasi marami pong tao sa paligid natin na gagamitin tayo ng Panginoon upang sila ay akayin din natin sa Panginoon, upang sila ipag-pray natin, ipanalangin natin, i-encourage natin na i-focus din yung eyes nila sa Panginoon kasi dumadaan po talaga, maraming tao ang dumadaan ngayon sa anxiety and depression, no? Bilang Kristiyano, ano bang magagawa natin sa kanila, kapatid? Kaya tayo po, ang encouragement po ng Lord sa atin sa oras na ito, fix your eyes to Jesus para po matulungan din natin yung mga kapwa nating kapatid na nawawala yung pagtuon nila sa ating Panginoon. Tulungan natin sila, no? Unang-una sa panalangin po. Ipanalangin mo sila. Sabi ko nga sa kanya, hindi relihiyon talaga yung makakatulong sa atin. Sabi nga ng isang kong kaibigan, no? Umaatin naman doon siya ng church sa Dubai, nag-feng shui pa siya o ano man yung mga pinupuntahan niya. Minit sabi ko, kapatid, wala tayong ibang pag-asa, ang Panginoon lang. Yung personal relationship natin sa Panginoon. Gusto kasi ng Panginoon na makita po ng Diyos na siya lang yung pag-asa natin. Yung ifino-focus ng natin yung ating eyes sa Kanya. Yung po ang gusto ng Lord. Fixing our eyes to Jesus. Amen po. And number 2, sabi dito, deeper our personal faith and relationship with Jesus. Ako po, shinare ko po yun sa kaibigan ko. Ngunit bilang tayo po ay Kristiyano, mas dapat po na mas palalimin po natin yung ating personal faith, yung pananampalataya natin at yung relasyon natin sa ating Panginoon. Bakit? Kasi nga, sabi dun sa Lucas 6 verse 39, no? Ito po yung mga dagdag kong mga verses, no? Nasa Lucas pa rin tayo, Lucas 6 po. Sabi doon, at sinabi naman niya sa kanila ang isang talinghaga, mangyayari bagang umakay ang bulag sa bulag? Di baga sila mangangabulid kapwa sa hukay? Ibig sabihin dito, na nakita po sa verse na to na hindi natin kayang mag-akay po ng kapwa natin. Kung tayo rin is discouraged. Hindi natin kaya mag-encourage din kung tayo ay depressed or nasa oras din na meron tayong anxiety or may problema tayo, may pagsubok tayo. Ngunit kung tayo po ay Kristiyano na dumadaan ka man sa pagsubok but you are fixing your eyes to Jesus, kaya pa rin po natin sila encourage. Kaya pa rin natin silang akayin. Kaya pa rin natin silang tulungan po sa panalangin. At i-share po yung pananampalataya na meron tayo. Amen po, kapatid. Kasi kung tayo, dumadaan man sa, kasi walang perfecto po bilang Kristiyano, dumadaan pa rin po tayo sa pagsubok at problema. Ngunit kung nakafix yung eyes natin kay Jesus at may lumapit sa atin na kapwa natin, kaibigan natin na nangangailangan ng panalangin, kapatid, kaya mo pa rin silang akayin. Kaya mo pa rin silang ipag-pray. Amen po. Kaya napakahalaga po that we fix our eyes, our own life, personal life, deeper faith po sa ating Panginoon. Nito pong kahapon, no, tumawag din po sa akin yung pinsan ko na Katoliko din po sila, no. Ngunit alam nila na ang pamilya po namin is talagang kapag may shinare po siyang problema, hindi para mo siya i-judge Hindi mo para i-chismis pa sa kapwa namin, mga kamag-anakan namin. Sabi niya sa akin kahapon, ito nga, pinsan, no? Meron, yung tita po kasi namin is nakasurvive na rin sa cancer po sa ovary. But 3 days ago po, sinabi po na meron naman po siyang cancer po sa lungs. Umakyat na po yung bukol naman sa lungs. Muna sabi ko sa kanya, pinsan, no, sabi nga, Jesus Christ, ang pangalan po ng Panginoon as masigit po sa cancer na yan, masigit sa mga sakit at karamdaman. No po, Katoliko po yung pinsan namin, no, ngunit naniniwala siya na kapag shinare niya po sa amin, no, hindi mo basta para sila i-judge or ipamalita pa yung problema nila. Sabi niya sa amin, pinipili lang nila kung kanino nila sinasabi. Sabi ko sa kanya, alam mo pinsan, yung sinabi mo yan sa akin, hindi ko yan sasabihin namin kung kanino man. Idudulog namin yan sa Diyos. Ipapanalangin namin sa Diyos kasi wala kaming, sabi ko nga sa number 1, wala kaming ibang pinagpupukusan, no? Sa Panginoon lang kami nagtitiwala.
Sabi namin, isusumbong lang namin yan sa Panginoon. Bago po matapos yung aming pag-uusap, ipinapray po namin siya ng aking kapatid. Dahil sa mundo po talaga, marami pong nararanasan yung mga kapatid po natin. Kaya dapat, in our personal relationship with the Lord, mas magpalalim pa po tayo ng ating pananampalataya sa ating Diyos. Kasi marami pang tao ang nangangailangan po ng panalangin at ng mga nangangailangan ng Kristiyano na mag-i-encourage po sa kanila kapatid. Kaya sabi ko sa kanya, manampalataya tayo na ang Diyos ang dakilang manggagamot. Amen po. I-fix natin ang ating mata sa Diyos na siya po ang dakilang manggagamot. Katulad po nitong taong to na pinagaling ng Diyos sa Lucas 6 po, yung tao na sa Lucas 6 verse 6 na sabi doon, yung lalaki ay tuyo ang kanyang kamay, at sinabi sa verse 10 na sinabi sa kanya ng Diyos, ginawa niyang sabi niya, iunat mo ang iyong kamay at gumaling ang kanyang mga kamay. Sabi nga, maraming pinagaling po ang ating Panginoon na dahil sa iyong pananampalataya, pinagaling ka na. Kaya kapatid ko, ano man nararanasan mo, may sakit at karamdaman ka man, may problema ka, dahil sa iyong pananampalataya, kapatid, pinagaling ka na ng Diyos. Dahil sa iyong pananampalataya, napagtagumpayan mo na yung pagsubok na yan. Amen po. Amen. And dito naman po sa number 3, maniwala tayo na tayo ay pinagpala sa lupa at lalo na sa langit. Amen. Marami ditong verse po sa Lucas 6 na binasa natin. 6 verse 20, 21 po. Isa-isahin ko lang po sa verse 20. Sabi doon, at itiningin niya ang kanyang mata sa kanyang mga alagad, at sinabi, mapapalad kayong mga dukha sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. So mga kapatid, mapalad pala tayo na sa atin ang kaharian ng Diyos. Yun ang number 3 ko, letter A. At letter B naman, sabi doon, 21, Lucas 6:21, mapapalad kayong nangagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin, mapapalad kayo'y nagsisitangis ngayon sapagkat kayo'y magsisitawa. Kaya kung may nararanasan ka kapatid na iniiyak natin sa Panginoon, marami tayong iniiyak sa Lord, marami tayong problema na itinata sa ating Lord, mapalad ka kapatid. Sabi dito, dahil kung tayo nagugutom, bubusugin tayo ng Diyos. Kung ang ating spiritual ngayon ay tuyong-tuyo, ang ating puso, tuyong-tuyo ang ating isip, hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng ating solusyon sa ating mga problema. Kapatid, bubusugin tayo ng Diyos sa mga himala na gagawin niya sa ating buhay. And 22, mapapalad kayo kung kayo'y kapubutan ng tao at kung kayo'y hiwalay nila at kayo'y alimurahin at itakwil ng inyong mga pangalan na tila masasama dahil sa anak ng tao. Ito pong paglilingkod natin sa ating Diyos, makakaranas tayo ng mga yung pagtutyabay, yung parang iba yung tingin sa atin. Ngunit mapalad tayo kapatid. Kasi sa langit tayo may reward. Amen po. Yung every Friday na paglilingkod mo sa Diyos, sabi nga hindi po nawawala ng kabuluhan yan. Bakit ba tayo every Friday naglilingkod sa Lord? Bakit ba tayo every Friday nag-worship? Bakit ba every Friday tayo nakikinig sa salita ng Diyos? Araw-araw nananalangin tayo, araw-araw nag-worship tayo. Kapatid, bakit? Fix your eyes to Jesus. Merong reward po sa langit. Amen? Sabi doon sa verse 23, mga galak kayo sa araw na iyon at magsilukso kayo sa kagalakan sapagkat narito ang ganti sa inyo'y malaki sa langit. Amen po, nakaka-bless po, itong Lucas 6:23. Kaya kung iisipin mo, marami ka man dadaan ng problema sa mundong ito. Sabi nga sa John 16:33, in this world there's tribulation, but be of good cheer, you have overcome the world. Pinagtagumpayan na po ng Lord. Marami pang dadanasin tayong problema, marami pa tayong dadanasin bad news, marami pa tayong dadanasin pagsubok sa mundong ito. But I encourage everyone po, we are encouraged by the Lord, by the Word of God today, that let's fix our eyes to Jesus. At kapag finix po natin yung eyes natin kay Jesus, hindi tayo madidistract, kung ito yung daan mo, hindi ka, di ba pag nagdadrive po, sa mga nagdadrive, kapag finocus mo lang yung mata mo sa road, hindi ka mapapahamak, di ba? Kasi nakafocus ka sa daan.
Parang sa Lord din po yun. Mag-focus tayo sa Lord, sa eyes natin kay Lord, at hindi tayo mapapahamak ng distraction, ng kaguluhan. Hindi tayo malulungkot sa mga naririnig nating bad news, mga sakit karamdaman, problema ng mundo. Kasi nakafocus tayo sa ating Panginoon na makapangyarihan. Nakapokus tayo sa ating Diyos na pinaglilingkuran natin na hindi nagbago noon, ngayon, at magpakailanman. And iiwan ko po sa conclusion yung 2 Corinthians 4:18. Sabi doon, we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Nakita ko po dito, nakaka-bless po tong verse na to, no? Nasabi ng Lord, yung mga nakikita natin problema, naririnig natin problema, nakikita natin mga pagsubok, malaki man yan, hindi po siya panghabang buhay. It is temporary. Diba? Lahat ng nakikita na sa mundo, temporary. For what is seen is temporary, but what is unseen, yung kalangitan, yung eternal life, yung mga reward natin sa langit pagdating ng panahon at pagkakataon na tinawag na tayo ng ating Diyos, yun po yung eternal. At yun po yung hindi nasisira ng mundo. Hindi nauubos, hindi nabubulok ang mga bagay dito sa mundo, di ba, kapatid? Bagong-bago yung cellphone mo ngayon. Next year or after a year, luma na yan, pinakaluma na yan. Bago yung kotse mo ngayon, pero tinan mo ngayon, nakikita mo, luma na yan. Bahay mo, bagong bili mo, pero magiging luma. Kasi nga, lahat po yan, temporary. But as Christian, let's focus on our eyes to eternal po. Eternal is yung mga hindi natin nakikita ngayon, yung mararanasan natin pagdating po ng panahon kasama ating Panginoon. At doon po may reward. And iiwan ko rin po, di ba sabi nga sa Titus 2:13, no? Looking for the blessed hope and appearing of our great Lord Jesus Christ. Na looking forward po tayo sa gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Hindi pa tapos ang Panginoon po sa buhay natin. Sabi ko nga sa number 3, maniwala kang pinagpala ka sa lupa at sa langit, no? Na this year 2023, hindi pa tapos ang Panginoon, 6 na buwan pa ng 2023, He is doing great things for you. He is preparing great things for you, no? At nararanasan ko po yun sa aking buhay, na kahit nasa Pilipinas ako, sabi ko nga, hindi ako natatakot na nung umuwi ako ng Pilipinas because God is providing me everything, no? Kahit nasa Pilipinas po ako, laging sumusunod ang pagpapala, no? Sabi nga po sa Deuteronomy 28, no? Lagi, shinare ko rin po yun sa, nag-MC po ako sa church namin dito na, sabi doon, the blessing will come to you and will overtake you if you will obey the voice of the Lord. Itong pong paglilingkod natin sa Lord, napakaganda po, napakasarap po maglingkod sa Panginoon kasi kahit nasa Pilipinas po ako, yung blessing po ng Lord, yung humahabol po sa atin, no? Kahit nasa bahay tayo, may extra income po tayo, no po, pinaprovide tayo ng Panginoon, ng mga business, no po, ng mga divine connection. Kaya huwag ka matakot, kapatid. Nasa Saudi ka man, nasa Pilipinas, o nasa anuman lugar ka, if God is with you and you will focus your eyes to Jesus, walang talo po. Walang lugi sa Panginoon, no? Parang business yan. Lagi tayong panalo sa Panginoon. Kasi ang Diyos na pinaglilingkuran natin, ang makapangyarihan Diyos. Siya ang may-ari ng lahat ng langit at lupa. Kaya wala tayong i-worry. He can provide everything po na pangailangan natin. And glory to God po, no? Puri ng Diyos sa ating mga buhay. Magpatuloy lang po tayo sa ating Panginoon and magkita-kita po tayo in God's will po dyan po sa Saudi Arabia. To God be all the glory and let's pray po bago po ako magtapos. Panginoon Diyos, maraming salamat sa iyong mga salita. This days for you, this gawain is for you, Panginoon, kaya salamat sa mga salita mo na iniwan sa amin sa oras na ito. At ito, O Diyos, ay matatanim sa aming mga puso. Hindi man ako ng kaaway mo, Panginoon, araw-araw sa aming buhay. If-focus namin ng eyes, we will fix our eyes to Jesus, Panginoon, upang hindi kami madala ng mga mundo. Sa mga problema, sa karamdaman, kaguluhan ng mundong ito, hindi kayo magpapadala dahil we will focus our eyes to you alone, Jesus. Na uunahin ka namin lagi na lahat ng aming desisyon sa aming buhay. Gusto namin na lagi ka namin uunahin, i-focus namin ang aming mga puso sa iyo lamang, O Diyos. At
kung ito'y aming gagawin, walang kapahamakan ang mangyayari sa amin dahil ikaw magpoprotect sa amin, ikaw magpo-provide na ay mga pangangailangan sa amin araw-araw na buhay. Purihin ka. Pagpalain mo kami, pastor, ang mga leaders ng church namin, the Lord's Harvest Ministry, ang mga nakinig sa oras na ito. Abutin mo sila kung nasa man sila naroon at ang iyong kapangyarihan ang sumama, ang magbigay sa kanila ng kapangyarihan, mag-provide sa kanila ng mga pangangailangan nila. At turuan mo kami lagi sa araw-araw ng aming laban na aming buwan. I-focus namin ang aming mga mata sa iyo lamang. Salamat o Diyos, purihin ka, sambahin ka, dakilain ka, sa ilang papupuri pagsamba sa Panginoon Jesus. Amen. Sige po, glory to God po, and have a great Friday po, and blessed Friday to all of you. And I hope to see you soon po all. God bless.